Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1741, mga paputok na pag-atake. Napapaligiran si Lin Feng ng hangin at walang laman na espasyo na cosmic energies. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamatayan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay dumadaloy sa kanyang mga kamao. Sumasabog ang kulog at death cosmic energies. Slash. Isang nakakatakot na liwanag ang biglang gumalaw patungo kay Lin Feng, pinipilit siya. Mamatay. Naghanda ng husto si Lin Feng. Galit na galit siyang sumigaw at ang mga death energies ay gumalaw patungo sa kanyang kalaban ng buong bilis. Bits. Tumalon si Lin Feng pasulong, at lumitaw ang isang light beam. Sumipol ang chi. Marahas na yumanig ang kapaligiran. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay bumakas sa kalangitan sa buong bilis at sinira ang enerhiya ng kalaban, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang harangan ang pag-atake, ngunit nawasak ang kanyang lakas. Isang nakakatakot na lakas ang pumaligid sa kanya, at bumulwak ang dugo. Namutla ang mukha ng kalaban ni Lin Feng, at tumakbo siya palayo. Inangat ni Lin Feng ang kanyang ulo at sinabi, "Kung susubukan mong harangan ako, mamamatay ka." Nagpatuloy siya sa paglipad, hindi pinapansin ng iba. Sa universidad, tinitigan ni Yu Wenhao at ng iba pa si Lin Feng. Nagulat sila sa kanyang inasal. Napakamayabang niya, sa sobrang lakas, naglakas loob siyang pukawin ng lahat. Pagmamasid ni Yu Wenhao. Hindi ko akalain na ang ganitong cultivator ay kukuha ng pagsusulit sa Champion University. Napakayabang niya, pero siya. Kailangan nating gamitin ang buong lakas niya para makasigurado. Patuloy niya. Galit pa rin ang boses niya. Sino ang gustong pumunta at subukan? Kahit na maraming tao ang natigil sa labas ng kastilyo, medyo marami pa rin ang nakapasok. Ilang dosina. Kahit na mas marami pa tayong tao kaysa sa kanila, delikado na tayong pumasok. Talaga, Yuen, okay na kami ngayon. 2 tao ang sumagot sa kanya. Ayaw nilang makipag-away at umaasa sila na hindi sila ipadala ni Yu Wenhao. Dumating sila bilang examiners, ayaw nilang lumaban sa mga kandidato, lalo na kung mapahiya sila. Tumingin si Yu Wenhao sa kanila at ngumiti ng walang pakialam. Gusto ko lang maging perpekto ang exam, dahil sa tingin mo ito ay hindi kinakailangan, kung gayon bakit hindi? Gawin natin ang mga bagay ayon plano. Pumili ka ng isang tao na gusto mong ipaglaban, pagkatapos ay pumunta ka sa karamihan ng tao, at kahit na sino ang manalo, pagkatapos ng taong iyon ay pumunta sa lambak, tiyak na magiging mga estudyante sila. Ang mas maraming pag-atake, mas mahusay ang mga mag-aaral na kukunin natin. Para sa natitira, walang objection. Sa labas, hindi alam ni Lin Feng ang tungkol doon. Sa sandaling iyon, nakarating na siya sa kinaroroonan ni Huang Fulong. Ang binata na umaatake kay Huang Fulong ay hindi kapanipaniwalang malakas, kahit kasing lakas ni Tantay. Ang mga enerhiya ay gamulong sa mga alon sa hangin. Si Huang Fulong ay binomba ng kanyang kaaway. Dumating si Lin Feng at ginamit ang kanyang lakas ng Deva Marakalpa pati na rin ang mga lakas ng pagmumura. Agad namang sumuko ang taong iyon at umalis. Alam niyang hindi niya matatalo si Lin Feng. Hindi rin siya hinabol ni Lin Feng, sinabi kay Huang Fulong. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Sagot ni Huang Fulong. Tara na at hanapin natin si Tantay. Nahihirapan din siya. Tumanggo si Lin Feng at binuhat si Huang Fulong palayo. Pinili ni Tantay ang landas ng kabutihan sa kanyang tribo. Ang kanilang kaalaman sa medisina ay kumakatawan sa isang malawak na kaalaman at malalim na eskola. Napakalakas ni Tantay, kahit hindi niya aminin. Kahit laban kay Danmeng, hindi siya pwedeng mamatay. Sa sandaling iyon, ang taong lumalaban kay Tantay ay hindi mahina, ngunit hindi niya kayang saktan si Tantay. Sa makatuwid, nang makita niyang dumating sina Lin Feng at Huang Fulong, hindi siya nagdalawang isip na umalis. Galit na sumumpa si Tantay sa kanya. Sinabi niya kay Lin Feng, "Lin Feng, bastos ka." Gusto niyang makaganti. Sinadya ko silang umalis. Tara na, hindi natin kailangang pakialaman ang mga ganoong tao. Sabi ni Lin Feng kay Tantay. Sabay-sabay na umalis ang tatlo. Gayunpaman, nagulat si Lin Feng nang mapagtanto niyang walang ibang umaatake sa kanila. Hindi niya naintindihan. Ang ilang mga tao ay tiyak na makakalaban sa kanila. Nagulat si Lin Feng dahil inatake sila ng ilang tao, at ngayon ay tumigil na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nalaman ni Lin Feng at ng iba pa na ang maliit na mundo ay sarado sa kaliwa, at sa kanan ay mga bundok na hindi makatawid. Sa harap, may mga kagubatan na konektado sa kalangitan. Hindi sila makaalis ayon sa gusto nila. Kumalat sa hangin ang ilang tunog ng pagsipol, nakita ni Lin Feng at ng iba pa na may binomba ng isang tao sa bundok, at tumalsik ang dugo. Kumunat ang noo nila at nagbago ang ekspresyon ng mukha nila. Lin Feng, iyon ang aming destinasyon. Sabi ni Huang Fulong kay Lin Feng. Magsisimula na ang totoong pagsusulit. Ang bundok na iyon ay ang labasan, ngunit ang paglabas ay hindi ganoon kadali. Nakatingin si Tantay sa malayo. Maaari nating masira ang ating daan. Deklara ni Lin Feng. Matalim ang ekspresyon ng mukha niya. Lin Feng, napakaraming malalakas na cultivator dito. Kung hindi tayo makakalabas ng magkasama, maaari mong subukan at umalis ng mag-isa, maaari nating subukan muli sa susunod. Sabi ni Tantay. Huwag kang mag-alala. Aalis na tayong tatlo. Kaya kung manguna, si Huang Fulong ay nasugatan. Ikaw,
Tantay, tulungan mo akong durugan ng ating mga kalaban. Kapag may nakita kaming tao, crush namin siya. Si Linfang ay nagsimulang maglakad pasulong. Madilim ang kanyang mga mata, at mukha siyang demonyo. Isang hindi malinaw na stream ng Nine Netherworlds ang lumitaw sa likuran niya. Naiintindihan ko, maaari nating sirain ang mga tao sa ating landas. Sumang-ayon si Tantay, pinakawalan ng agresibong leon na si Chi. Para siyang nakakatakot na hayop. Ang tatlong magkakaibigan ay naglakad pasulong, sinira ang mga puno, damo, at anumang bagay sa kanilang dinadaanan. Nakita ni Linfang ang isang silweta sa harap nila, ang taong iyon ay mukhang isang hayop. Bits. Gumalaw si Linfang na parang hangin, nagpakawalan ng lakas ng Deva Mara na binomba ang halimaw na cultivator. Ang cultivator na iyon ay mabangis na tumingin kay Linfang, ngunit nang makita niya ang source of the Nine Netherworlds, siya ay nahipnotismo, at nagsimulang malunod sa mga mata ni Linfang. Narinig din niya ang Nine Netherworlds demonic song, ang demonyo ay gamulong sa mga alon patungo sa kanya, at nagsimula siyang maging isang demonyo. Noon, ginamit ng demonyong emperador ang Demogorgon Siriatin Symphony. Ikaw ay nasa ilalim ng aking kontrol. Galit na sigaw ni Linfang. Mas marami pang demon energies ang pinakawalan niya. Kasabay nito, naglabas si Tantay ng mas maraming lion energies. Ang determinasyon at pisikal na katawan ng kaaway ay inilagay sa ilalim ng matinding presyon. Boom! Binomba ng lalaki ang kapaligiran, nabangga ang kamao niya sa kamao ni Tantay. Gayunpaman, napaatras siya at napaungol ng malamig. Lumapit si Linfang at naglabas ng demonyo, ngunit hindi siya umatake. Baka mamaya mag-away na naman sila. Ang isa ay nanatiling tahimik ng ilang minuto bago sinabing, "Pakiusap, mga ginoo. Maraming salamat." Sabi ni Linfang, habang nakatingin sa isa. Tumiti si Tantay ng may pasasalamat. "Linfang, malakas ka. Kung may pipigil sa akin." Sabi ni Linfang. Ang tatlong magkakaibigan ay sumulong, nakilala ang maraming malalakas na cultivator. Sa tuwing Tantay hindi makalaban sa kanila, nakipaglaban si Linfang laban sa kanila. Walang makakapigil sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakita ni Linfang ang tatlong tao sa harap nila. Ang isa sa kanila ay tumingin kay Linfang at sinabi sa kanya, "Sa iyong lakas, kung magpapatuloy kang mag-isa, makakapasa ka sa pagsusulit, ngunit kung dadalhin mo ang 2 taong iyon, hindi ka papasa dahil sa isalaki tayong tatlo." Si Tantay at Huang Fulong ay natulala. Malakas talaga ang mga taong iyon. Kung magkapit kamay sila, imposibleng matatalo sila. Sana maging estudyante ako sa Champion University, pero kasama ang mga kaibigan ko. Sabi ni Linfang na nagpakawala ng enerhiya ng demonyo. Halos tapos na sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1742, bagong mag-aral. Dahil ito ay pagsusulit, kailangan mong umasa sa lakas upang makapasa sa pagsusulit, hindi mo maaaring kunin ang iyong mga kaibigan. Sabi muli ng taong iyon. Nakapalibot kay Linfang ang mga nakakatakot na enerhiya. Hindi ako maghihintay ng ilang taon, dahil nandito na tayo, magkakasama tayong magiging estudyante. Humakbang pasulong si Linfang, lumitaw ang mga marka sa paligid niya at ang mga gintong ilaw ay hindi malinaw na lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfang. Holy Mark Spell. Naisip ng tatlong cultivator, na nakatingin kay Linfang. Ang kanyang mga banal na marka ay naglalaman ng walang laman na enerhiya sa espasyo, at mukhang napakalakas. Bits. Isang hakbang pasulong si Linfang, ang mga marka ay lumipat patungo sa kanyang mga kalaban at magkakaugnay. Ang mga lalaki ay natulala. Ang mga banal na markang iyon ay masalimuot, si Linfang ay nagpapahayag ng isang deployment spell. "Pumunta ka," sabi ni Linfang, tumalon pasulong. Isang puno ang lumitaw at ang mga dahon ay lumipad sa bawat direksyon. Sinalakay ng mga gintong ilaw ang kapaligiran, habang ang tatlong cultivator ay nakasimangot. Malakas si Linfang. Ang tatlong taong iyon ay naipit na sa isang bakanteng espasyo. Harangin. Ang isa sa kanila ay galit na sumigaw at naglabas ng mga enerhiya na lumipat patungo kay Huang Fulong sa kaliwa ni Linfang. Binomba niya ang kapaligiran at bumaba mula sa langit ang isang nakakatakot at dambuhalang gintong kaldero. Naramdaman ni Huang Fulong ang pressure mula rito. Ang mga kaldero ay mabigat, ang mga espada ay matutulis, ang kalderong iyon ay tunay na makapangyarihan. Hindi katakataka na ang cultivator ay isang estudyante ng Champion University. Naisip ni Huang Fulong. Ang mga dragon chants ay nagsimulang kumalat sa hangin, at ang mga alon ng chi ay damaloy palabas. Kasabay nito, tumalon si Linfang, 1,000,000 gintong ilaw ang lumitaw at pinalibutan siya, na naglalaman ng mapangwasak na lakas ng kalpe na kamatayan. Gaano kabilis? Kailangan kong umiwas. Naisip na malakas na cultivator, natatakot na makatanggap ng pag-atake. Bumangon si Linfang sa hangin habang binomba ng kaldero ang kapaligiran, at kasabay nito, pinakawalan ni Huang Fulong ang kanyang dragon na chi. Ngunit sa huli ay naitulak siya at napaungol sa sakit. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Napakalakas, sa isip ni Linfang na nanginginig. Nakapagtataka, ang pag-atake ay nagpang-inag sa kanyang mga kalamnan. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa paggalaw, at nagpatuloy sa pag-atake. Inaatake din si Tantay. Pinalibutan ng mga gintong ilaw si Linfang, para bang sisabog ang kapaligiran. Si Linfang ay nawala, at pagkatapos ay muling nagpakita sa harap ng Cauldron Summoner.
Naglabas siya ng lakas ng kalpa na tila isang ahas. Ang kanyang pag-atake ay halos kasing lakas ng kaldero, ngunit si Lin Fang ay hindi pa sapat. Tumingon ang taong iyon at galit na sinigawan siya. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang, nagpakawala ng lakas ng pagmumura at sinisira ang lakas ng loob ng kanyang kaaway. Ang kanyang kalpa energy ay masyadong mapangapi, at ang kanyang kalaban ay napilitang palayo. Si Tantay ay nakikipaglaban sa isa. Mahirap din ang laban na iyon. Nanginginig ang kapaligiran. Nag-aaway pa ang tatlong tao. Si Lin Fang ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pag-atake, at siya ay gumagalaw din ng napakabilis. Sa lakas mo, nakapasa ka na sa pagsusulit. Tungkol sa kanya, hindi siya masama, ngunit hindi pa siya tapos. Sabi ng isa sa mga nagsusuri kina Lin Fang at Tantay. Sa huli ay tumingin siya kay Wang Fulong. Yung tipong, sa lakas niya ngayon, hindi siya makakasama sa amin. Mahalaga ang paglalakbay. Ang pagsasanay sa loob ng Champion University ay ang pinakamahusay, gayunpaman, at gusto kong makinabang din ang mga kaibigan ko sa pagkakataong iyon. Giit ni Lin Fang. Kumalma ka lang, hindi mo ako mapipigilan. Nagsimulang magpakawala si Lin Fang ng maraming cosmic energies sa nakakasilaw na paraan. Natigilan ng tatlong cultivator, kinokontrol ni Lin Fang ang 7 uri ng cosmic energies. Kung kaya mong sirain ang atake ko, pwede ka nang umalis. Sabi ng malakas na cultivator na may kaldero kay Lin Fang. Sige. Sumang-ayon si Lin Fang. Sisirain ko ang kaldero mo. Titingnan natin. Ang cultivator na iyon ay pinaikli ang kanyang lakas, ang sinaunang kaldero ay lumitaw sa kanyang kamay at ang mga enerhiya ay tumaas sa kalangitan. Ang diskarteng ito ay ang Great Celestial Nine Cauldron Skill. Kung matututuhan mo ito sa isang mataas na antas, maaari mong makuha ang lakas ng lupa at kalangitan at gawin itong isang nakakatakot na chi na magiging siyam na kaldero. Ito ay isang espesyal na spell mula sa Champion University. Sabi ng cultivator na iyon kay Lin Fang. Tiningnan siya ni Lin Fang ng may paggalang. Ang Champion University ay nagpadala ng mga kasanayan sa kanilang mga mag-aaral, kamanghamanghang. Hindi ako gagamit ng panlabas na lakas, gagamit ako ng lakas na pagmamay-ari ko. Sabi ni Lin Fang, na nagpakawala ng lakas ng Dev Amara Kalpa bilang demonyo, kamatayan at walang laman na espasyong cosmic energies. Bumaba. Malakas na sigaw ng cultivator na iyon. Bumaba ang kaldero mula sa langit ng buong bilis. Binomba ni Lin Fang ang kapaligiran at gumalaw na parang hangin. Nabangga niya ang kaldero, nakasabit sa hangin ng impact. Nararamdaman niya ang lakas ng kaldero, maaaring sirain ito ng isang katamtamang antas na emperador. Panuntunan. Galit na sigaw ni Lin Fang at ang kaldero ay biglang napalibutan ng mga marka. Kumalat ang mga pagsabog sa hangin, umikot ang kapaligiran, at nawala ang kaldero. Sabay na bumalik ang dalawang tao. Ginalaw ng gumagamit ng kaldero ang kanyang braso at nagsimulang tumawa na parang baliw. Napakalakas ng iyong pisikal na katawan, masaya akong nakipaglaban sa iyo. Salamat. Tumanggaw si Lin Fang. Napatingin siya sa dalawa, tumanggaw naman ang mga ito. Mukhang hindi na namin mapipigilan kayong tatlo, dahil sa ganyan, pwede na kayong pumunta. Maraming salamat. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang kamay. Tumiti si Tantay, at nagpatuloy sa paglalakad ang tatlong magkakaibigan. Nang dumaan sila sa harap ng may hawak ng kaldero, nagsalita siya. Ang pangalan ko ay Chinwo. Ako si Lin Fang. Mabilis silang iniwan ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan. Ang iba ay tumingin kay Chinwo at nagtanong. Chinwo, ano ang tingin mo kay Lin Fang? Kaya niyang kontrolin ang deployment spells, ang kanyang lakas ay mahusay, ang kanyang willpower ay mahusay, ang kanyang mga spells ay mahusay, alam niya ang ilang mga cosmic energies, ang kanyang hinaharap ay magiging hindi kapani-paniwala. Sagot ni Chinwo, kahit si Prinsesa Yuen ay hindi kasing lakas ni Lin Fang. May champion ang Celestial Godly University. Hindi mahina ang Champion University. Malapit na silang magkaroon ng champion. Iniisip ng lahat na si Haring Jishang ay magiging isang kampyon. Magiging napakalakas din ang club ni Jichang. Sabi ng isa pang tagapagsalita. Wala ka bang pakiramdam na ipinanganak ka sa maling panahon? Napangiti si Chinwo. Ang 4 na universidad ng banal na lungsod ay nakikipagkompetensya sa lahat ng oras, at sa loob ng bawat universidad ay nakikipagkompetensya rin ang mga tao sa isa't isa. Maaaring apihin ni Jichang ang isang buong pulutong. Ang mga dakilang emperador at mga normal na emperador ay hindi nakikipagkompetensya. Dahil kay Jichang, parang wala tayo. Ngunit kahit na sa ganoong paraan, kailangan nating manatiling positibo at hindi maaaring hayaang maimpluwensyahan tayo ng ibang tao. Tama ka, hindi natin kailangang ikumpara ang ating sarili sa Jichang's Club. Kaya lang ayoko sa Jichang's Club. Malungkot na sabi ng examiner na iyon. Siya ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, siya ay baliw, ngunit ang kompetisyon ay nakakatakot sa universidad. Masyadong malaki at makapangyarihan ang club ni Jichang. Inaapi nila ang mga estudyante, pero hindi naman nakikialam ang universidad sa mga ganitong bagay. Ang mundo ng paglilinang ay ganoon, ang mga tao ay kailangang umasa sa kanilang sarili. Nagpatuloy si Lin Fang at ang iba pa sa paglalakad, at gaya ng inaasahan, walang pumihil sa kanila na dumaan. Nakapasa sila sa pagsusulit. Pagdating nila sa dulo ng daan, may pinto. Dapat ito ang labasan. Masiglang humakbang pasulong si Tantay. Tumiti si Lin Fang. Nagmamadali ang lalaking ito.
Agad na pumasok sa pinto sina Huang Fulong at Tantay. Kumikislap ang mga ilaw, sinundan sila ni Linfang, at napunta silang lahat sa isang malawak na pampublikong lugar. Dalawa pa lang ang nandoon, malamang nakapasa na rin sila sa pagsusulit. Si Prinsesa Yuwen at ang binata na may walang kamatayang lakas. Tinitigan ni Yu Wenjing si Linfang at ang kanyang mga kaibigan, nagulat nang makita sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1743, mga student hall. Hindi inakala ni Yu Wenjing na papasa si Linfang sa pagsusulit. Nandito ka, nakakagulat. Malamig na sabi ni Yu Wenjing. Hindi ba pinatay ni Yawen ang lalaking iyon? Kalmado siyang sinulyapan ni Linfang, at pagkatapos ay tumingin sa binata na may walang kamatayang lakas. Dalawa lang ang tao. Ang Champion University ay hindi madaling makapasok, hindi nakakagulat na ang mga estudyante nito ay napakalakas. Nang mapansin ni Yu Wenjing na talagang pinaalis siya ni Linfang, mukhang galit na galit siya. Prinsesa Yuwen, palagi ka bang bastos? Sabi ni Linfang kay Yu Wenjing. Tumiti siya sa malamig na paraan at sumagot. Wala pang nagsabi sa akin na bastos ako. Ginawa ko lang, mahinang sagot ni Linfang. Sa paligid nila, isang malamig na chi ang umuusbong. Bits. Sa sandaling iyon, may ibang lumitaw sa kanila. Natigilan si Tantay at Bamulong. Ikaw ang bastos. Nakasuot ng itim na roba ang taong iyon, siya naman ang nagka-road sa braso ni Tantay. Malamig niyang tiningnan ang lahat at sinabing, eksaminasyon noon, ngayon ay nakapasa na tayo kaya kalimutan na natin ang nangyari noong panahong iyon. Napakalupit mo, singhot ni Tantay. Hindi siya makakaganti ngayon. Kamahalan, nandito ka rin. Sabi ng bagong dating sa binatang walang kamatayang lakas. Tumango naman ang binata pabalik. Bolanshan. Zuyan. Ang pangalan ko ay Tantay. Estudyante na tayo. Bulalas ni Tantay, na nakatitig sa 2 taong iyon. Walang umalis, lahat sila ay patuloy na naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali ay wala nang sumulpat na iba, kaya napagtanto nila na baka sila lang pala ang nakapasa sa pagsusulit. Maglakad-lakad tayo at tingnan. Bulalas ni Tantay. Hindi na siya makapaghintay. Kahit na ang Champion University ay isang unibersidad, ito ay tila isang imperyo, ito ay napakalaki. Ang 4 na universidad ay halos mundo sa kanilang sarili. Ang pasukan ay ang pasukan sa isang maliit na mundo. Narito ang ilang tao. Nagsalita si Linfang. Sa di kalayuan, may sumulpat na grupo ng mga tao. Nanguna sa kanila si Yu Wenhao, si Danmeng ay naglakad sa likuran niya. Prinsesa. Sabi ni Yu Wenhao na tumango kay Yu Wenjing. Sumama ka sa akin. Sige. Pagsang-ayon ni Yu Wenjing. Sumulyap si Tantay sa kanya, ang ekspresyon nito ay nanunuya. Iyon ay diskriminasyon. Emph. Malamig na umungol si Danmeng at tumingin kay Linfang at sa iba pa. Sumunod ka sa akin. Sinundan nilang lahat si Yu Wenhao. Napakabilis, nakita nila ang isang napakalaking lugar na may mga bundok, talon, at iba pa. Pinuno ni Chi ang hangin ng banayad na alon. Napakaganda ng tanawin, at napakasarap sa pakiramdam ng Chi. Perpekto para sa kaluluwa at espiritu. Ang lugar na ito ay kahanga-hanga para sa mga cultivator. Deklara ni Bolanshan. Ang pagsasanay sa tubig at mga bundok ay palaging mas mahusay. Iyon ang mga ordinaryong student hall. Ipapakita ko sa iyo ang iyong mga bagong lugar. Sabi ni Danmeng sa grupo. Sinabi niya kina Bolanshan at Zuyan. Maaari kayong dalawa na pumili ng teritoryo kung saan mo gustong tumira. Napakalaki ng Champion University kung kaya't ang mga mag-aaral ay maaaring mamuhay ng mag-isa sa isang napakalaking larangan. Tumiti si Tantay. Pumili ng lugar sina Bolanshan at Zuyan. Oo nga pala, hindi naman main door ang nadaanan mong pinto pagkatapos ng exam. Kailangan ninyong lahat ng champion card para tumawid sa mga pintuan, hindi ito bukas sa publiko. Gayun din, maraming lugar dito ang nangangailangan ng mga champion card. Gagawin ko sila sa lalong madaling panahon. Sabi ni Danmeng sa 2 bagong estudyante, tumango naman sila at naglakad papunta sa private territory nila. Gayunpaman, hindi sila pumasok sa kanilang mga tirahan, naghihintay kung saan pupunta si Linfang at ang iba pa. Dinala ni Danmeng si Linfang at ang iba pa sa iba pang mga tirahan, na mukhang matanda at hyupo. Sinabi niya kay Linfang at sa kanyang mga kaibigan. Wala na tayong space. Maaari kang manatili dito pansamantala. Ano? Tumingin si Tantay kay Danmeng ng masama. Tayong 3 sa isang lugar. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan upang ipaghiganti ang iyong mga personal na sama ng loob. Malamig na sabi ni Huang Fulong. Hindi naging problema para sa kanila ang pagsasama-sama sa isang tirahan. Kahit na luma na ang tirahan, mas maganda pa rin ito kaysa sa labas. Gayunpaman, galit na galit sila dahil sa inasal ni Danmeng, halatang nakakaganti siya. Tinutulungan kitang maghanap ng mga tirahan at maglakas loob kang maging walang galang. Ingatan mo ang iyong mga salita. Malungkot na ngumuso si Danmeng. Maraming taon na ako sa Champion University. Kahit na hindi kami tumatanggap ng maraming mga bagong estudyante, nagre-recruit pa rin kami ng mga estudyante tuwing 3 buwan, at palaging ganoon. Sa ngayon ay walang sapat na espasyo, ano ang dapat kong gawin? Paalisan ng ibang tao sa kanilang mga tirahan. Pinatay ni Linfang at ng kanyang mga kaibigan si Xiang Yu, simula pa lamang ito para sa kanila.
Pansamantalang wala si Xiang Jun, ngunit kung alam niyang napatay nila si Xiang Yu, hindi magiging pareho ang sitwasyon. Kahit na si Lin Fang at ang iba ay may talento, sa Champion University, lahat ay may talento. Sinaktan ni Lin Fang si Yu Wenjing at pinatay si Xiang Yu, nasaktan din niya si Dan Meng. Hindi maliwanag ang sitwasyon para sa kanya. Mukhang galit na galit si Tantay, may gusto siyang sabihin, ngunit unang nagsalita si Lin Fang. Salamat sa pagsisikap, kamahalan. Basta matanto at aminin mo, ayos lang. Sagot ni Dan Meng, malamig na nakangiti. Saka siya tumalikod at umalis. Pagkaraan ng ilang segundo, lumingon siya at sinabi kay Lin Fang at sa iba pa. At saka, hindi ka dapat mag-aaral dito. Bastos. Sabi ni Tantay na pinakawalan si Bestial Chi habang pinapanood ang examiner na umalis. Gusto niyang patayin si Dan Meng. Hindi kailangang magmadali. Mag-aaral na kami ngayon sa Champion University. Kailangan nating sumunod sa mga patakaran, total wala naman siyang sinabi sa amin. Kung sasaktan natin siya, maaari itong maging masama para sa atin. Paalala ni Lin Fang kina Tantay at Huang Fulong. Tumanggo silang dalawa at sinubukang kumalma. Naisip pa rin nila na si Dan Meng ay isang bastos, bagaman. Naglakad-lakad silang tatlo. Ang mga cultivator ay hindi talaga nagmamalasakit sa pagkakaroon ng mga mararangyang tahanan, at ang mga kama ay hindi rin mahalaga. Ang problema ay nakaramdam si Tantay ng kahihiyan. Isang grupo ng mga tao ang lumapit sa mga bagong dating. Marami pang examiners. Si Qin Wu ay nasa grupo ng mga tao. Tumingin siya kina Bulan Shan at Zuyan at nagtanong. Iyan ba ang tirahan mo? Talaga. Nakangiting sagot ni Bulan Shan. Kung may problema, pwede kang pumunta at tanungin ako. Nga pala, nasaan ang tatlo pa? Tanong ni Qin Wu sa dalawang bagong dating. Tumingin si Bulan Shan sa malayo at itinuro. Sa tingin ko nandoon sila. Ano? Sumimangot si Qin Wu at nagtanong. Sino ang nagtalaga sa iyo ng mga tirahan? Ang kanyang pangalan ay Dan Meng. Hindi naalala ni Bulan Shan. Kaya pala, ang mga mata ni Qin Wu ay kumikislap. Binigyan ka na ba niya ng champion cards? Sabi niya gagawin niya ang mga iyon. Kumunat ang noo ni Bulan Shan, naramdaman niya ang isang bagay na tuso ang nangyayari. Galit na umungol si Qin Wu, at sinabi sa kanila. Nasa kanila na ang mga card. Halika at tingnan natin si Lin Fang at ang iba pa. Sige. Kumunat ang noo ni Bulan Shan. Nasa kanila na ang mga card. Nagsinungaling si Dan Meng sa kanila. Marami silang dapat matutunan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1744, Champion Hall. Kahit na si Lin Fang ay nasa kanyang silid na, naramdaman niya na si Qin Wu at ang ilang mga tao ay papalapit na, kaya siya ay lumabas muli at binati sila. Lin Fang. Tumingin si Qin Wu kay Lin Fang at sinabing. Pinatira ni Dan Meng ang tatlo sa iisang bahay. Talaga. Tumanggo si Lin Fang. Masyado nang lumayo si Dan Meng. Mukhang galit na galit si Qin Wu. Maraming mga bakanting bahay. Si Dan Meng at ang iba ay mga taga-suri, ngunit sila rin ang namamahala sa paggabay sa mga bagong estudyante. Ang pagpapatira kay Lin Fang at sa dalawa pang tao sa iisang lugar ay katawa-tawa. Kapag binigay niya sa amin ang mga champion card namin, sana bigyan niya kami ng magandang paliwanag. Sumigaw si Tantay. Umiling si Qin Wu. Handa na ang champion cards, gusto niyang gumawa ng mga problema. Ano? Mukhang galit na naman si Tantay. Gusto niya tayong takutin. Hindi ba niya manggahas na ibigay sa atin ang mga card? Sumimangot si Lin Fang at nagtanong. Wala bang mga patakaran sa universidad? Hindi mahigpit ang rules. Kailangan mong umasa sa iyong sarili dito. Kahit na ito ay isang universidad, ang kompetisyon ay mas malala pa kaysa sa labas ng mundo dahil ang mga universidad ay walang pakialam sa iyong katayuan sa lipunan. Siyempre, ang pagiging mula sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya mula sa banal na lungsod ay maaaring makatulong, tulad ng Prinsesa Yuen, halimbawa. Malamang naintindihan mo na iyon. Medyo madalas may mga bagong estudyante, every 3 months, kaya hinahayaan ng administrasyon ng iba't ibang faculties na mag-asikaso sa mga bagay na iyon. Sa pagkakataong ito, pinangasiwaan ng Jichang's Club ang pagsusulit, at lalo na si Yuwen Hao. Nasa kanya ang mga card at kinokontrol ang mga ito. Ayaw ko na ng card, malungkot na sabi ni Huang Fulong. Hindi pwede, dapat may champion card ka. Hindi ka makakabalik mula sa labas kung wala ka nito. Ang champion hall ay nangangailangan din ng isang card. Kailangan mo ng card, mariing sinabi ni Qin Wu sa kanila. Kakadating mo lang kaya wala kang masyadong alam sa university. Ipapakita ko sa iyo ang paligid at sasabihin sa iyo ang higit patungkol sa lugar. Maraming salamat. Mapagpahalagang sabi ni Lin Fang. Ang Jichang's Club ay isang malakas na club sa Champion University. Sina Yuwen Hao, Dan Meng at ang iba pa ay mga miyembro ng Jichang's Club. Gustong tulungan ni Qin Wu si Lin Fang at ang iba pa. Hindi na kailangan. Kung hindi kita hinangaan sa lakas mo, hindi ako tutulong. Buong pusong ngumiti si Qin Wu. Sa sandaling iyon, may dumating na iba. Mukhang nagulat si Lin Fang. Wala siyang kakilala sa Champion University, ngunit ang taong iyon ay tila darating para sa kanila. Sino yun? Ikaw ay mga bagong estudyante, tama ba? Malamig na sabi ng bagong dating kay Lin Fang at sa iba pa. Tama ka, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili, kamahalan?
Walang pakialam na tanong ni Bulanshan. Sinabi sa akin ni Danming na sabihin sa iyo na hindi siya makakapunta. Kung gusto mo ang iyong champion cards, kailangan mong pumunta sa kanyang tirahan. Sabi ng taong iyon. Tapos, umalis na naman siya. Si Lin Fang at ang iba pa ay natulala. Gaya ng sinabi ni Qinwo, sinusubukan ni Danming na magdulot ng gulo, ayaw niyang bigyan sila ng mga champion card. Huwag kang magalit. Palaging agresibo ang club ni Jichang. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Ang mga katulad na bagay ay nangyari noong nakaraan noong pinangasiwaan ng Jichang's club ang mga pagsusulit. Kahit na pumunta ka at hingi ng iyong mga champion card, duda ako na ibibigay niya ito sa iyo. Maasim na sabi ni Qinwo sa kanila. Laging ganyan ang club ni Jichang, kumbaga. Maaari ba tayong pumatay ng mga tao sa Champion University? Biglang tanong ni Lin Fang. Nagulat si Qinwo, medyo kakaiba ang pagtatanong ng ganyan. Si Lin Fang ay tila masyadong impulsive minsan. Malaya ka dito, ngunit mayroon pa ring ilang mga patakaran. Hindi mo kayang pumatay ng mga taong kapareho mo ng estudyante. Kung gusto mo talagang pumatay ng tao, kailangan mong pumirma ng kontrata sa kanila at sumang-ayon sa isang labanan hanggang kamatayan. Kung wala kang ganoong dokumento at pumatay ng isang tao, maaaring magalit ang unibersidad. Sabi ni Qinwo, ang unibersidad ay naiiba sa labas ng mundo. Kung maaari kang pumatay ng mga tao ayon sa gusto mo, ito ay magiging masyadong magulo. Isipin mo kung talagang malakas ka at may naghahanap ng mas malakas na pumatay sa iyo. Ang sitwasyon ay mabilis na bumagsak. Isa pa, isipin mo kung napatay ang mga estudyante mula sa mayayamang pamilya mula sa Holy City, mas nakakatakot ang sitwasyon. Sige. Sabi ni Lin Fang, naiintindihan ang problema. Ang unibersidad ay umiral sa mahabang panahon, at ang mga mayayamang pamilya mula sa banal na lungsod ay nagpadala ng kanilang mga anak doon. Sina Yu Wenjing at Yu Wenhao ay magandang halimbawa. Sabay tayong maglakad at mag-chat. Sabi ni Qinwo, na umangat sa hangin. Sinundan ito ni Lin Fang at ng iba pa. Hindi tayo makakapatay, ngunit hindi maiiwasan ang mga labanan, sa tingin ko. Nagsalita si Bulanshan. Siyempre, kung hindi ka lumaban, ano ang silbi ng unibersidad? Hanggat hindi ka papatay ng tao, walang problema. Nakangiting sabi ni Qinwo, ang ilang malalakas na tao ay maaaring mangapi sa iba sa ganoong paraan. Ang paglilinang ay tungkol sa patuloy na paglampas sa iba. Ang mga labanan ay nangyayari sa lahat ng oras. Normal lang, sa sandaling iyon, nagsimulang makakita ng mas maraming tao si Lin Fang at ang grupo. Matagal nang umiral ang universidad, kaya maraming malalakas na cultivator doon. Napagtanto ni Lin Fang na ang mga student hall ay walang tao kumpara sa iba pang lugar. Nakikita mo ba ang palasyo doon? Walang pakialam nang umiti si Qinwo at itinuro. Ang edipisyo ay napapaligiran ng mga ulap. Napakaranggot. Sabi ni Tantay sabay buntong hininga. Napakalaki ng palasyo. Champion hall ito, dapat pumunta doon ang mga estudyante, at kailangan nila ang kanilang mga champion card para makapasok. Gamit ang mga ordinaryong baraha, sa unang palapag ka lang makakapunta. At malamang nahulaan mo na kung ano ang makikita mo sa loob. Mga kasanayan, spell, technique, deployment spells, holy marks, armas, at iba pa. Nagbibigay ito sa iyo ng access sa lahat ng embrace ng kapangyarihan. Napakalaki nito. Siyempre, ang pinakamagagandang bagay ay nasa mas matataas na lapag. Natanggap ko ang aking 9 Cauldrons Celestial Chi skill mula sa Champion Hall. Yung ginamit mo laban sa akin. Tanong ni Bulanshan. Talaga. Tumanggo si Qinwo. Saang palapag? Tanong ni Zuyan. Nakipaglaban din siya kay Qinwo. Ang 9 Cauldrons Celestial Chi skill ay napakalakas at paputok. Ikasyam na palapag. Sagot ni Qinwo. Ang ikasyam na palapag. Kumunat ang noo ni Zuyan. Sinabi mo na sa mga ordinaryong champion card ay maaari ka lamang pumunta sa ground floor, kaya ano ang mga kinakailangan upang makarating sa ikasyam na palapag? Dadalhin kita sa isang lugar at maiintindihan mo, sinabi ni Qinwo sa kanila. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pasulong. Si Lin Fang at ang iba ay nag-aalinlangan, ngunit hindi na nagtanong pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at hindi nagtagal ay nakita ni Lin Fang ang isang bundok, na may talon na lumalabas sa isang kuweba sa mga dalisdis nito. Sa tuktok ng kuweba, may mga titik na nakasulat sa gintong pintura. Champion Palace. Kumislap ang mga mata ni Lin Fang at ng iba pa. Champion, pamilyar si Lin Fang sa salitang iyon. 3 araw bago kumuha ng pagsusulit sa Champion University, pumunta siya sa Celestial Godly University kasama si Jun Moshi at nakita niya si Ying Cheng ang champion. Ang mga kampyon, sa jargon ng mga mag-aaral, ay nauugnay sa pagiging lubhang malakas at maluwalhati. Para sa mga universidad, nangangahulugan ito ng kaluwalhatian, karangalan, at isang hindi kapani-paniwalang reputasyon. Malayang naglalabas-masok ang mga tao sa lasyo. Nagpatuloy si Qinwo sa pasulong. Sumama ka sa akin. Tinawid ni Lin Fang ang talon at pumasok sa palasyo sa kuweba. Mayroong tubig sa lahat ng dako, kumikislap na parang libu-libong kristal. Sa loob ng palasyo, may 3 pader na may nakasulat na maraming salita. Kampiyon Zan, Kampiyon Ao, Kampiyon Tian Yuan, Kampiyon Shen Ziyang. Binasa ni Lin Fang at ng iba pa ang mga salita. Lahat sila ay mga sinaunang champions.
Nagkaroon ng maikling pagpapakilala sa ilalim ng bawat pangalan. Ang nasa taas ay ang founder ng Champion University. Siya ay mapagmataas, matigas ang ulo at matigas ang ulo, ngunit pumunta siya sa Dragon Clan upang pumatay ng mga tao at bumalik, na ikinagulat ng maraming tao. Lahat ng mga kampiyon na ito ay namangha sa buong rehiyon. Alam mo naman ang tungkol sa Champions, di ba? Tanong ni Chinwoo sa kanilang lahat. Oo, nakilala ko pa nga si Ying Cheng, at nakapunta na ako sa Celestial Godly University. Nakita ko na ang stone plate at alam ko ang tungkol sa history ng champions. Sagot ni Lin Feng. Pareho din ang Champion University. Lahat ng mga taong iyon ay champions. Hindi na kami nagsusulat ng mga pangalan ng mga champions dito maliban na lang kung may nagawa silang hindi kapanipaniwala. Magalang na sinabi ni Chinwoo sa kanila. Nakamit ang isang bagay na hindi kapanipaniwala. Ang 4 na universidad ng banal na lungsod ay nakapag-aral ng milyon-milyong henyo. Marami sa kanila ang hindi sumikat, ngunit marami rin sa kanila ang nagpamangha sa buong mundo. All those champions have accomplished incredible things and has been famous in the whole world. Ipinagpatuloy niya, maraming hindi kapanipaniwalang cultivator ang nag-aral sa banal na lungsod sa universidad. Ang mga universidad ng banal na lungsod ay nagtamasa ng hindi kapanipaniwalang reputasyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1745, Listahan ng Ranggo. Siguro kung kailan malalagay ang pangalan ko sa listahan. Tumawa si Tantay, tumawa ng malakas at buong puso. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Lin Feng. Excited siya. Upang maging isang champion, ang mga tao ay kailangang mag-isip tulad ng mga champion. Ang paglilinang ay isang hakbang-hakbang na proseso. Nangangailangan ito ng pagsusumikap. Binasa ni Lin Feng ang buong listahan sa harap niya at pagkatapos ay tumingin sa 2 pang pader na natatakpan ng mga listahan. Ang lahat ng mga pangalan ay nakaukit ng maganda. Ang listahan sa kaliwa ay may isang kolom lamang at ang nasa kanan ay may 3 kolom. Ji Chang. Tiningnan ni Lin Feng ang mga pangalan at sa pinakatuktok, nandoon ang pangalan ni Ji Chang. Yan ba ang pangalan ng estudyante? Tanong ni Lin Feng. Na-curious siya. Talaga. Ang mga kampiyon na nakamit ang magagandang bagay ay inukit dito ang kanilang mga pangalan. Sa kaliwang bahagi, mayroong halos 100 tao, sila ang daang pinakamahusay, mayroon silang potensyal na maging champions. Pagkatapos mapili, maaari silang kumuha ng pagsusulit. Pagkumpirma ni Chinwoo, tumanggo ang lahat. Naunawaan nila, ang listahan sa kaliwa ay para sa mga potensyal na champions. At sa kanan, ito ay isang listahan din, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng mga antas ng paglilinang ng mga tao ay malinaw sa listahang iyon. Mababang antas ng mga emperador, katamtamang antas ng mga emperador at mataas na antas ng mga emperador. Kaya naman nahahati sa 3 ang listahang iyon. Patuloy ni Chinwoo, matindi ang kompetisyon sa Champion University. Lahat ay maaaring nasa isa sa mga listahang iyon. Tinanong mo ako kung bakit ako nakapasok sa ika-9 na palapag. Eksakto para sa kadahilanang iyon. Ika-29 ako sa listahan, kaya akong maging champion. Nakuha ko ang level 9 champion card, para makapunta ako sa ika-9 na palapag. Tinutukoy ng listahan ang uri ng champion card na makukuha mo. Ang mas malakas na cultivator ay nakakakuha ng mas mahusay na mga bagay. Ang mga mata ni Huang Fulong ay kumikinang sa sigasig. Gusto niyang makita ang pangalan niya sa listahan. Chinwoo, ika-29 sa listahan. Tiyak na mas mataas ang ranggo ko kaysa sa iyo sa 1 punto. Pagmamayabang ni Tantay, nagkakamot ng ulo at tumatawa. May mga matatanda at estudyante sa palasyong ito. Ang mga estudyante ay maaaring maging talagang malakas sa universidad, naisip ni Lin Feng. Kakaibang lugar ang palasyong iyon. Kahit na hindi siya kasing lakas ng ilang cultivator sa listahan, nakaramdam pa rin siya ng pananabik. Ang mga mag-aaral dito ay pawang hindi kapanipaniwalang mga cultivator. Nang arap ang lahat na maukit ang kanilang pangalan sa listahan. Ang mga tao sa listahan ay hindi kapanipaniwala, naisip ni Bulanshan. Kahit na magkasabay ang 2 pangalan, ayos lang, ngunit ang mga may potensyal na maging champions ay bihira at malamang na napakalakas. Parang minamaliit ko ang 4 na universidad. Si Chinwoo ay hindi kapanipaniwalang malakas. Nakapagtataka, ika-29 siya sa listahan, at may daan-daang emperador sa listahan. Ilan na ba ngayon? Tanong ni Zuyan. Na-curious siya. Hindi ko alam, marami. Hindi lahat ng tao ay maaaring magsagawa ng paglilinang ng napakabilis. Kahit na ang napakatalino ng mga mababang antas na emperador ay nangangailangan ng 10, 20, o kahit 30 taon upang maging mga katamtamang antas na mga emperador, kung minsan ay mas matagal pa. At para sa mga medium level na emperor na maging high level emperors, mas mahirap pang sabihin. Sa makatuwid, maraming mga henyo sa 4 na universidad ng banal na lungsod. Kalahati ng mga hindi kapanipaniwalang cultivator na iyon ang humanga sa buong mundo at ang pinakamahuhusay na cultivator ng 3 pangunahing lungsod ay karaniwang nag-aaral sa universidad. May pag-iisip na sagot ni Chinwoo. Ang mga mayayamang monarkiya at sinaunang angkan ay palaging nagpapadala ng kanilang mga anak sa universidad. Ipinaliwanag ni Chinwoo ang lahat sa lahat. Si Lin Feng ay lubos na naunawaan. Sikat ang mga universidad, kaya dumami ang malalakas na cultivator na nag-aral sa universidad, kaya palaki ng palaki ang mga ito.
Kumusta naman ang mga dakilang emperador? Wala bang nasa listahan? Tanong ni Lin Feng. Labas tayo para mag-usap. Sagot ni Qinwo, at umalis sila sa kuweba. Walang listahan para sa mga dakilang emperador dito, ngunit sa banal na lungsod, mayroong dalawang listahan, isa para sa mga dakilang emperador at isa para sa mga normal na emperador. Ginawa ng mga ninuno ang dalawang listahang iyon. Nag-organisa sila ng isang malaking kompetisyon sa banal na lungsod kasama ang mga dakilang emperador at emperador. Ang mga nakatalo sa mga emperador at mga dakilang emperador ay maaaring nasa listahan. Sabi ni Qinwu sa kanila. Naintindihan ng lahat. Nagustuhan din ng maraming tao ang paghamon ng mas malalakas na cultivator para lang suriin ang kanilang lakas, hindi lamang para sa katanyagan. Kaya kung matalo kita, papalitan ba kita sa listahan? Tanong ni Lin Feng. Inilibot ni Qinwu ang kanyang mga mata at sinabi. Napakabihirang para sa mga bagong estudyante na makapasok sa listahan ng ganoon kabilis, ngunit tama ka. Kung matalo mo ako, pagkatapos ay papalitan mo ako sa listahan, ako ay magraranggo sa ika-30 at lahat ng nasa ibaba ko ay mawawalan ng isang posisyon sa rang. Kahit sino pa ang mga bago sa listahan, kung nasa listahan ka na, kailangan mong patuloy na umunlad upang manatili dito at magpatuloy. Tingnan mo, dinala sila ni Qinwu sa ilang bundok at ilog. May isang palasyo na nakabitin sa kalangitan, ngunit ito ay tila isang ilusyon. Ang ilang mga hindi kapanipaniwalang cultivator mula noong unang panahon ay naninirahan doon sa mga bundok sa langit. May kanya-kanya silang mga palasyo, pero hindi pa ako nakakapunta doon. Yung mga champion lang ang pwedeng pumunta doon. Ang ilan sa mga malalakas na cultivator ay nagre-recruit din ng mga disipulo kung minsan, ngunit kung hindi ka kampiyon, wala kang pagkakataon. Dapat kang maging mas malakas at mas malakas gamit ang kung ano ang inaalok ng unibersidad. Sa tingin ko gusto mong pumunta at makita. Sabi ni Tantay kay Qinwo, pumalakpak sa kanyang mga balikat at tumatawa. Siyempre, kakaunti lang ang pwedeng pumunta doon. Sabi ni Qinwo, naningkit ang mga mata ni Tantay. Nagtataka ako kung ano ang pagkakaiba ng mga gurong iyon sa iba pa. Ang mga sinaunang matatanda ay mga dakilang emperador, o maging mga guro ng dakilang emperador. Ito ay isang partikular na katayuan. Nakikita mo ba ang lugar na iyon sa tapat ng mga celestial na bundok? Tanong ni Qinwu sa kanila, nakatingin sa malayo. Ito ay malawak at mapanglo, isang buong mundo. Nakatira kami sa gitnang bahagi ng Champion University ngunit sa paligid namin, maraming mga bagay na nilikha ng mga ninuno. Marami rin silang iniwan doon para pag-aralan ng mga nakababatang henerasyon. Kung ikaw ay interesado at may oras, maaari kang pumunta at tingnan sa isang punto. At saka, may mas mahalagang lugar pa. Tandaan lamang ang lugar na iyon para sa hinaharap, pumunta tayo at tingnan ang isang ito. Ito ay tinatawag na Edek Palace, isang news center. Halimbawa, maaari mong basahin ang tungkol sa mga bagong makasaysayang labi na natagpuan, o mahahalagang bagay. Salamat sa balita, maaaring manatiling updated ang Champion University, naisip ni Lin Feng, na nakangiti sa sarili. Sa katunayan, ang lugar na iyon ay tila kawili-wili. Balik na tayo. Kailangan mo ang iyong mga champion card, sabi ni Qinwo. Pagkabalik, naging napakasigla ng kapaligiran, dahil hinamon ng isang bagong estudyante ang isang malakas na cultivator na ang pangalan ay nasa listahan.